Tunay nga kayang meteorites o black diamond ang nakuha ni ka-treasure hunter? Panoorin po ninyo ang video na ito para magkaroon po kayo ng idea kapag nakakita kayo or may hawak kayong mga mamahaling uri ng bato na kaparihas nito. Maitim po siya. O parang bulaklak po. Parang bulaklak po siya. Ano ko ng grinder. Tigas po. Hirap po siya ng hatiin ng grinder. Po, ito rin yung isa. Yan. Natesting ko na po ito sa diamond tester. Ako siya ang grinder. Magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong topic na ibabahagi sa inyo sa araw po na ito, tungkol po sa isang video na ipinadala sa atin na nagtatanong kung tunay nga bang black diamond ang kanya pong hawak na bato. Yang bato na yan na kanya pong ipinapakita ay humihingi po siya ng tulong kung papaano niya ito maibenta. Pero bago maibenta ay kailangang sisiguraduhin muna na ito po ay legit talaga na black carbonado or black diamond. Yan po ang ating sasagutin. I-analyze po natin kung talaga nga pong legit ito ang kanya pong hawak na mamahaling uri daw na bato. So sa atin pong makikita ay ito po ay kamukha nga ng mga sinasabing black diamond. Napakarami po kasing kaparihas ang itsura ang mga black carbonado or black diamond. At ang mga kaparihas niya ay yung mga tektite, yung mga magnetite, yung mga black onyx. Yan po ay halos kaparihas ang itsura. At makikita natin na kapag tiningnan natin sa mata ay mapagkamalan nga po natin na ito nga po ay black diamond sapagkat iisa lang ang mukha nila. Maitim na bato at napakabigat. At namamagnet din. Yung mga tektite, yung mga magnetite, yung magnetite ay namamagnet talaga sapagkat ito po ay naging magnetic sapagkat tinatamaan po ito ng electromagnetic field mula sa kidlat. Kapag kumikidlat, kumukulog ay nag-charge ng magnetic energy or electromagnetic energy na naging sanhi po na ang batong magnetite ay naging magnetic. Kaya't kapag minagnet natin ay namamagnet. Hindi lang po yun ang basihan para masasabi natin ito nga po ay legit na black carbonado diamond. Marami pa, may scratch testing. Subalit sa scratch testing ay medyo malabo po na makuha natin na tunay nga na black diamond ang ating hawak. Kapag in-scratch po natin ito ng silicon carbide carborundum na may halong carbon at saka silicon itong carborundum, yung hasaan, ay posibleng matatablan nga ang mga black diamond sapagkat silicon carbide ay halos magkaparihas lang sila ng komposisyon sa tinatawag na meteorite. At may mga komposisyon din ang mga black diamond na halos kaparihas ng carborundum na posibleng kapag iginasgas mo ang carborundum o silicon carbide ay matatablan nga ang mga black diamond. Maging ang mga diamante ay hindi rin siya masasabing talagang scratch proof kundi scratch resistant lang siya. Hindi lang siya bastang magagasgas ng kung ano-ano lang umpog-umpog. Subalit kapag sinadya natin na wasakin or sinadya natin na i-scratch ito ng kaparehas ng kanyang tigas,
ay matatablan ang mga diamond. Kaya hindi po yan ang basihan. Ang pinakamaganda ay ang diamond tester. Bumili tayo ng diamond tester sa online at itetest po natin ng diamond tester ito. At kapag napatunayan natin na diamond ito sa ating sariling pagtitest, ay pupunta tayo sa gemologist. Doon na tayo magpapacertify sapagkat kapag hindi natin ipapacertify ay wala tayong katibayan at napakamahal po yun. Kailangan nating masigurado muna na ito ay legit na diamond bago natin ipunta sa mga gemologist. At kapag pumasa sa gemologist ay pwede na itong maibenta. Kaya't marami tayong mga kababayang nagtatanong, paano maibenta ito? Paano natin na mapapatunayan? Yan po ay dadaan sa gemologist certification. Sila po ang nagbibigay ng presyo niyan bago natin pwedeng maibenta. Pwede naman nating ibenta ng sarili lang natin kapag napatunayan natin subalit barat o hindi mahal sapagkat wala po tayong katibayan na ito po ay legit nga o tunay nga. So, sa kanya pong ipinapakitang mga testing, scratch testing, ay sabi niya ay napatunayan niya na hindi na scratch at hindi basta-basta daw matatablan ng grinder. Oo, sapagkat may mga ibang bato talaga na itim, kagaya ng mga magnetite, iba pang klaseng mga batong matitigas na itim, ay sulit din yan sapagkat may mga halong bakal yung iba na posibleng hindi bastang matablan talaga ng mga grinder yan. Matigas, 7 ang tigas, 8 ang tigas, na kung saan ang bakal ay nasa 4.5 to 5 lang, na mahirapan talaga ang mga grinder sa paggasgas o sa pagputol. So hindi po yan ang basihan, no? Diamond tester. Subalit sa pag-tester ng diamond ay kailangan eksakto ang ating paghawak, eksakto ang ating setting o pagtest sa bato. Katulad nito, ang kanyang pinapakita ay may ilaw na tayong makikita sa kanyang diamond tester. Dapat kapag nag-tester tayo ng bato ay walang ilaw pa yan para hindi umangat ang ilaw doon na masasabing diamond talaga kaagad sapagkat ang diamond ay kahit kaunting tusok lang at kahit saan tumusok ay magre-rehistro na yan ng red light sapagkat napakalakas po ang init o energy ng mga diamond stone. Kahit saan ka tumusok ay malakas ang ilaw, tumatakbo ang ilaw. So sa atin po makikita sa kanya pong pag-testing ay hindi po nga umiilaw kaagad kapag hindi niya tinusok ng malakas. Hahanap pa siya ng butas, isisiksik po niya. So kapag isisiksik mo yan at nakakita siya ng init, energy, yan po ay tatakbo sapagkat ang init po ang hinihigop ng diamond tester. So kapag itinusok mo yan na may butas yung papasukan, ay tataas ang ilaw. Yan po ay maling procedure, no? Ang diamond po ay kahit saan mo itusok, kahit mahina lang ang tusok, ay magre-rehistro na yan na diamond sapagkat kaunting tusok lang ay napakainit ng diamond. Yung carbon, yung energy ng bato na diamond ay masasabi nating mabilis ang takbo po ng ilaw ng diamond tester. So mapapansin natin hindi maganda ang kanyang pagtesting at hindi pumasa ang kanyang pagtesting. Hindi diamond ang ating tingin doon sa kanya pong pagtesting, kundi maaaring yung uri ng bato na yan ay isang uri po ng magnetite. Ibig sabihin ng mga yan ay mga magnetic stone. Napakaganda po ang mga magnetic stone na yan. May presyo din yan, subalit hindi mahal. Yan po ay masasabi nating mura lamang. At kung hindi yan papasok sa magnetite, ay posibleng mga tektite na kung saan nabibilang po sa mga black stone. Yung mga volcanic rocks po na mga maiitim ay kaparehas din sa itsura po ng mga tektite, magnetite. At may iba talaga na mamagnet sapagkat may mga halong bakal ang mga bato at namamagnet talaga karamihan sa mga bato
sapagkat magnetic ang mga bakal. Lalong-lalo na yung mga may mga tinatawag nilang galing sa minahan. Yung mga minahan ay may mga bato dyan na may itim na halos kaparehas po ng mga black diamond na makikita natin. So malinaw po sa kanya pong ipinapakitang testing sa diamond tester ay hindi po fit o hindi po ugma sa black diamond po ang kanyang hawak na bato. Sapagkat ang black diamond kahit saan kayo tumusok, kahit saang surface ay magrirehistro ng red yan, hindi palyado. Na kapag itinusok niya ay minsan wala, minsan meron, at naghahanap pa siya ng masiksikan ng dulo ng pin at ididiin niya ng husto bago pumalo sa red at matagal niyang bitawan, ay hindi po yan ang registered ng diamond. Ang rehistro po ng diamond ay kahit saan kayo tumusok sa surface ay magrirehistro na yan ng pulang ilaw sapagkat napakalakas po ang heat energy na nagmula po sa batong diamond. At init po kasi ang hinihigop ng diamond tester na yan, yung energy ng bato ng diamond. At kapag itinusok niya yan ng malalim dyan sa siksik niya sa butas ay magkakaroon ng init o energy kaya nagrehistro ng diamond. Pero kapag itinusok niya uli ay pumapalya at mahirap pang makakuha ng signal o detection, yan po ay hindi masasabing legit na diamond sapagkat pumapalya ang kanyang tester. Ang diamond kahit saan mo itusok yan, kahit sa mababaw, kahit sa manipis na tusok lang, mahinang tusok lang, ay napakalakas po ang takbo ng ilaw. Red light kaagad kahit na masagi lang. Hindi yung itutusok pa ng malakas, hahanap ka pa ng butas na masiksikan ay bago magrehistro ng diamond. So tandaan po natin yan. So yung mga batong ganito ay napakarami po yan. Napakaganda pa nga yung iba, may glassy pa na ganyan. Yan po ay makikita sa malapit sa mga bulkan, mga volcanic rocks, mga tektite. Yan po ay napakarami sa bansa natin sapagkat maraming mga bulkan ang bansa natin. At yan po ay common sa bansang Pilipinas. So kapag diskumpiyado po or mayroon po kayong pag-aalinlangan sa ating pong pag-a-analyze, ay pwede po ninyong ipasuri sa ibang dalubhasa para makasigurado kayo. Pero sa tingin ko ay hindi po yan diamond sapagkat ang diamond nga po kapag itinesting mo ng diamond tester ay sobrang lakas po ang detection, hindi po palyado. So makikita natin kaagad kung tunay o hindi ang ating hawak na bato sa diamond tester. Maaring yan ay magandang klase rin na bato. Gemstone din yan, subalit hindi napasok sa diamond. Maraming uri ang gemstone, hindi lang diamond. So sana po ay nalinawan ng ating ka-treasure hunter tungkol po sa kanyang hawak na bato. At kung mayroon po kayong nais ipadalang mga videong kakaiba na tungkol po sa pagti-treasure hunting, ay pwede po ninyong ipadala sa ating messenger upang mabigyan po natin ng analyzation. At sa lahat po ng mga magagaling na nanonood, may mga gemologist na mga kababayan nating nanonood, pwede po kayong magbigay ng inyong comments tungkol po sa bato ng kanyang hawak. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman po napakagandang video o na-share natin sa araw po ito tungkol po sa mga uri ng mga iba't ibang klaseng nakakamanghang bato. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag naghahanap, tayo po ay makakahanap.